Ako nga po pala si Larry. Ito pong aking ikukwento ay naranasan ko noong ako ay pauwi na ng Pampanga galing sa aming probinsya. Malapit nang matapos ang sem break noon, kaya naman ay kailangan ko nang umuwi upang mag-enroll sa aming eskwelahan para sa panibagong semestre. Naging maganda naman ang aming biyahe nung araw na yon. Kaya naman ay inaasahan kong mga 10 PM pa lamang ay makakauwi na ako sa amin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lamang nasiraan ang sinasakyan naming bus. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay may isang lalaki na sakay pa ng kanyang kalabaw ang kumausap sa aming driver. Sinabi nito na huwag daw kaming magpapaabot ng dilim sa lugar na iyon. Ngunit sa kasamaang palad ay inabot na kami ng gabi sa lugar na iyon, ay hindi pera na ayos ang sinasakyan naming bus. Ang masama pa nito ay naroon kami sa lugar kung saan ay nagtataasang puno lamang ang makikita, at wala man lang kabahayan sa lugar na iyon. Kinausap kami ng aming konduktor at humingi ito ng pasensya. Sinabi nito na tumawag na sila ng ibang bus na aming lilipatan at aniya ay malapit na raw ito. Gayunpaman ay sinusubukan pera nila itong ayusin, habang ang ilang pasahero naman ay nagsibabaan muna upang magpahangin sa labas. Maya-maya pa, ay biglang nagsipasukan ang mga ito, maging ang aming konduktor na hingal. Nalaman namin na ang dahilan pala, ay ang mga malalaking itim na aso ang biglang nagsulputan mula sa kakahuyan, at nagsilapit ito sa kanila, nang biglang, ang mga asong iyon ay nagtungo sa bintana ng bus na aking kinauupuan. Malalaki ang mga ito at mayroon ding nanlilisik at pulang-pulang mga mata. Doon ko lamang naalala na mayroon pala akong katabing buntis, na malamang ay ang siyang puntirya ng mga asong iyon. Maya-maya pa, ay may isang matandang lalaki ang dumating, may hawak itong isang bagay na tila ba ay isang buntot ng pagi. Nang bigla nitong pinaghahampas ang mga asong itim na iyon, hanggang sa nagtakbuhan na lamang ang mga ito palayo. Kinausap ng aming driver ang matanda, at aming napag-alaman, na ito pala ay isang kilalang albularyo na nakatira sa baryo na yun. Ayon pa rito, ang mga asong itim daw na yun, ay isang pamilya ng mga aswang. Taga-ibang barangay din daw ang mga iyon, at doon lamang ito humahanap ng kanilang mabibiktima, dahil na rin sa itsura ng lugar na iyon na puro lamang kakahuyan, at walang mga taong nakatira sa paligid nito. Minsan na rin daw may nabiktima ang mga ito, at upang hindi na maulit pa, ay lagi daw siyang rumoronda doon. Mga ilang minuto pa ang lumipas, ay sa wakas, at dumating na rin ang kapalit na bus na aming sasakyan pauwi. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Mr. Shinigami, maraming salamat po.